ng mga Marcos loyalist at mga Ilocano. Kasi ang boto ni Digong noon ay 18 million. At ang kalaban niya noon, si Mar Rojas ay 15 million. At si Binay na nakatanggap na almost 13 million. So ibig sabihin, konti lang ang lamang ni Duterte noong 2016. Kung hindi siya dinala ng Marcos loyalist ng mga Ilocano, ng mga kabig ng mga Marcoses, hindi siya mananalo. Talo siya. Dahil konting-konti lang naman ang boto ng Mindanao eh. At saka isa pa, isang proof na hindi siya mananalo noon kung hindi siya sinuportahan ng mga Marcos votes ay si Alan Peter Cayetano na kanyang vice president na kandidato ay 5 million lamang ang natanggap na boto despite the everyday advertisements on TV, radio, newspapers, billboards and posters. 5 million lang ang natanggap ni Alan. Ibig sabihin, ang mga solid lamang noon na Duterte ay 5 million lamang. And you cannot even claim that 5 million belongs to Duterte. Kasi siyempre, meron doon original na boto dyan, si Alan Peter Cayetano. So, assuming na yung 5 million, di kulang na kulang. Ang ibig sabihin dito, kulang ang impluensya ni Duterte para manalo noong 2016 kung hindi siya dinala ng mga Marcos votes. Ngayon, araw-araw yung tawagin na bangag at adik si BBM, eh siyempre, wala na yung suportang yan. Kaya sa 2028, sigurado matatalo si Sara. Ngayon, bakit ko sinabi na namumulitika itong Supreme Court? Aba, in less than 24 hours, when I issued that statement, naglabas agad sila ng decision. Minadali nila, kaya nagkamali-mali sila ng kanilang ruling. Unang pagkakamali. Sinabi nila na ako raw ay nagsinungaling doon sa complaint ko, sa impeachment complaint, doon sa kay Attorney Lourdes Sereno, doon sa Congress. Who is the Supreme Court to rule on that matter? Yung complaint, nakafile sa House of Representatives. Ang tanging may jurisdiction to rule on any matter or allegations on the complaint, on the impeachment complaint against Sereno, ay ang House of Representatives. Kasi doon nakafile yung Congress. Only Congress has the power to determine cases on impeachment. Sumobra ang Supreme Court dahil sinaklaw nila yung complaint. Not even that, hindi nakafile sa kanilang complaint ng impeachment. Not only that, wala naman silang kopya no. So, saan nila napulot yung idea na yon? It is basic in court procedures that the court must have original copies of the pieces of evidence or the complaint before they can issue a decision. Wala naman silang kopya nun kasi hindi naman nakafile sa kanila nun. So, paano lang na nasabi na nagsinungaling ako? At pangalawa, kung sinasabi nilang nagsinungaling ako doon, dapat, ibalik nila si Sereno. Sila yung nagtanggal kay Sereno doon sa co-warranto case. Kung nagsinungaling ako doon, ibalik nila si Sereno. At itong Chief Justice ngayon, na professor ni Sara at kaibigan ni Sara at inappoint ni Duterte, dapat yan ay palitan ni Sereno. At ibalik nila si Sereno kung nagsinungaling ako doon sa complaint. Not only that, sabi nila kasi daw may ibang kaso doon sa IBP. Okay. Ang IBP, if the Supreme Court has no jurisdiction to issue any pronouncements on the impeachment complaint, di lalo na yung IBP. Because the IBP is just an organization. Hindi naman sila korte. Bakit nila sasabihin na according to IBP? Pagkatong pagkakamali nila, the Supreme Court violated the basic principle of due process. Hindi naman nila ako pina-explain. Hindi naman nila ako binigyan ng kahit anumang notice. Basta na lamang, right after na mag-issue ako ng statement na si Sara hindi mananalo sa 2020, meron na agad silang decision. Kaya nagkamali-mali sila because they did it in the most hastily manner. Binigla lang nila.
At yung sinasabi nila na wala raw akong personal knowledge doon sa PRO na finorge ni former Chief Justice Reno. No less than former Chief Justice Teresita de Castro testified in the hearings in the House of Representatives that indeed Lourdes Sereno forged a TRO. It concerns the case of the senior citizens. The way it was forged, ganito. Ang petitioner doon ay yung senior citizens. Nung inisyo, kasi ang ponente noon ay si former Chief Justice Teresita de Castro. Ang ponente doon ay si former Chief Justice Teresita de Castro. At that time, she was an Associate Justice. Nung pinasa na yon kay Sereno, nadagdagan yung mga personalities who are covered by the TRO. And these personalities are not even parties to the case. So doon nagkaroon ng pag-forge ng TRO. Now, sabi nila, wala daw akong personal knowledge. Aba, all of these are public records. There is what we call a judicial notice. Na pag public record yan, you don't have to prove it. Ano yan eh? Kalat na kalat yan. Aside from the records in the Supreme Court, lahat yan nasa dyaryo. So there is already a judicial notice. Kaya pagdating doon sa Congress, may judicial notice na sila. And in fact, it was the Congress who summoned and issued subpoena ducis tecum on the documents being held by the Supreme Court. Kaya wala akong wala akong pinagsinungalingan doon. If there is anybody, if there is any office or any authority who will declare, who should declare that I committed an error or perjury in that impeachment case, it should be the Congress, not the Supreme Court. Kasi hindi naman sila ang may jurisdiction doon sa impeachment case. So very clear na namumalitika itong Supreme Court. At meron pa silang penalty sa akin ng 150,000. Aba, yun nga may mga kaso ng murder, hindi ganyan yung mga penalty. The penalty of 150,000 pesos has no basis in fact, in law, and in jurisprudence. Ganun pa man, kung kailangan nilang pera, magdodonate pa ako sa kanila. Dodoblehin ko yung 150,000. Gagawin ko 300,000, magpipetition pa ako. Pwede bang gawin nyo ng 300,000 yan so that I can donate for the funds being used for the emergency healthcare services of the employees of the Supreme Court. Kasi mahal ko yung mga tao niyan sa Supreme Court. Yun yan. Kaya maliwanag na itong Supreme Court ay namumulitika. Galit na galit sila doon sa sinabi ko siguro na si Sara ay hindi mananalo sa 2020. Pinapangatawanan ko yan. Don't get me wrong. I am just evaluating this using political mathematics. And not because that I am mad at Sara. Actually, I consider Sara a friend. And in fact, magkasama kami sa campaign niya. Kung madalas kami magkasama mag-lunch at mag-dinner, pag-birthday niya, o kaya blowout niya, iniimbita niya ako. Itong recent birthday ko lang, pinadala pa niya ako ng gift at saka greetings. When I was appointed by President Bongbong Marcos to a position, unang-una pang nagpadala ng congratulatory letter si VP Inday Sara. Now, nung sinabi ko na hindi siya mananalo, that is my political mathematics. That is a political mathematics. Hindi ako galit o anuman. Kaya ko nasabi yun kasi ang may kasalanan dyan, kung hindi mananalo si Inday Sara sa 2020, ang may kasalanan dyan yung ama at yung mga DDS vloggers. Araw-araw yung tawagin bangag si BBM. Araw-araw yung tawagin adik. Natural. Hindi nila naisip na sa loob ng 36 years, wala na silang, yung mga kalaban ni BBM, wala na silang ipinukol, kundi mamamatay tao, son of dictator, magnanakaw,
tax evader, kung ano-ano pa. Pumipekto ba yun? Ha? Hindi nyo ba naisip yun? Kaya yung sinasabi niyong bangag tsaka adik, baliwala yan. Ang nangyari pa dyan, naggalit sa inyo ang mga Marcos loyalists, ang mga Ilocano, ang mga Waray at mga Ilonggo na mga Marcos supporters. So ang mangyayari, walang makukuhang boto si Sara. Ang mangyayari, kahit ang kalaban niya, halimbawa, ay si Leni, siguradong talo siya ni Leni. Kasi si Leni, constant ang boto ng mga liberal. Laging 15 million. So, pagka nangyari election sa 2028, hindi makaka-15 million si Sara. Hindi nga siya makaka-10 million eh. Ang estimate ko dyan is about baka mga 7 million lang. Kasi kung titingnan mo, look at the results of the 2016 presidential elections. Bilangin nyo doon ang tanggalin nyo lahat ng boto ng Ilocan dyan. Talo si Digong. 3 million lang ang lamang niya. Bakit siya ibinoto ng mga Marcos loyalists at mga Ilocan? No choice. Wala na eh. Alam nga iboto namin si Mar. Alam nga iboto namin si Binay. Hindi siyempre, nang grabe si Digong na ipapalibing niya si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayan. Eh di, wala na. No choice na kami. Alam nga naman na itong si Mar at si Binay ang iboboto namin. Eh tinatawag nga nilang son of dictator. Tinatawag nilang magnanakaw. Wala nga naman sila iboto. Eh ito si Digong, ipalilibing ko si Marcos Sr. Eh di siyempre siya na iboboto namin. Not because we like him, but because no choice. No choice na kami. Oh, kaya hindi sila dapat magmalaki na akala nila. Meron pa mga nagsasabi na kung hindi daw dahil kay VP Sara ay hindi mananalo si BBM. Ang layo-layo ng mga isipan nyo. I-check nyo yung lahat ng eleksyon na sinalihan ng mga Marcoses.